persona ni Pangulong Marcos. Ang paglabas ngayong araw ng isang video kung saan makikitang nagdodroga umano ang Pangulo. Nako. Live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel. Buti naman, ha? Nag-freeze na naman ako. Ano bang nangyayari sa atin, ha? Yan na nga lang, ito na lang camera natin. Oo. Ito camera ng laptop, naghahang yung ano ko eh. O sige, tuloy. Lagi ako naghahang, ha? Okay na, okay na? Ayan, okay na. Yung laptop cam ko na lang. O sige, tuloy. Anong reaksyon ng mga miyembro ng gabinete sa lumabas na video? Nako, Cheryl, Pakinggan natin yung mga gabinete, yung cabinet members ni Marcos. tinawag ng Department of Interior and Local Government na peke at malisyoso ang video na lumabas kanina ni Pangulong Bongbong Marcos na tila nagdodroga. Sabi pa nga, malinaw na paninira ito sa administrasyon. Pero si Presidential Son at Congressman Sandro Marcos tumanggi na patulan pa ang usaping ito nang makausap natin siya kanina dito sa Batasang Pambansa. Si Pangulong Bongbong Marcos ang pinulutan sa may Sug rally sa Los Angeles, California. Ayan, oo, si Rocky sasayaw-sayaw pa, oh. Siya ang pinulutan sa LA at sa Canada, yung Maisug, LA, Canada. California. Ipinalabas doon ang video ng umaning Nako. pagdodroga ng Pangulo. Hindi na namin ipakikita ang buong video, pero maririnig ang sigawan ng mga tao. Marcos Bangag yung sinisigaw nila. Habang piniplay ang video, pinagre-resign at tinawag na bangag ng mga dumalo si PBBM. Ang Maisug ay grupong kaalyado ng mga Duterte. O yan, kita mo? Sasayaw-sayaw. Parang yung election lang, Atty. Roque, sasayaw-sayaw si Atty. Roque. Oh. Marcos resign. Uy, Marcos resign. Ay, Marcos Bangag. May ganun pa, may ganun. Oo. Parang election, di ba? Sasayaw-sayaw si Atty. Roque. Doon yan sa ibang bansa. Ngayon, hindi po kasalanan ng Maisug yan. Meron na pong statement ng Maisug at statement din si PRRD na hindi po yan, kasi po meron pong silang kanya-kanyang nagmamaisug sa ibang lugar. Ito po ay hindi official na gawain ng Maisug. Hindi po kasalanan ito ng Maisug at even si PRRD po sinabi doon sa statement. Di ba? Basahin nyo na lang, hindi ko na po iisa-isahin, no? Pero yan po ang nagsabi ay si PRRD. But then again, babalikan ko yung sinabi ko kanina. Para sa akin, hindi naman to dapat tinitingnan nila ito as kasalanan ba ito ng Duterte? Kasalanan ba ito ng Maisug? Kasalanan ba ito ni Atty. Roque pasayaw-sayaw? Kasalanan ba ito ng Maisug LA, Canada, etc., etc.? Dapat hinaharap na nila. Kasi lalo tuloy nagdududa yung taong bayan kung ang hinahanap nila ay sino ba yung may kasalanan? Di ba? Pagpalagay natin, for discussion purposes, pagpalagay natin fake yung video. Yung taong bayan, paniniwalaan bang fake yung video? Sa tingin ninyo? Sa tingin ninyo, kung fake yung video, yung taong bayan hindi maniniwalang gumagamit si President Marcos? Hindi ko sinasabing gumagamit. But the issue here yung trust. Dapat sinasalubong na nila yung problema. Katunayan, una nang tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bangag si Marcos sa isang Maisug rally noong Enero. Present sa Maisug rally sa Los Angeles, si dating presidential spokesperson Harry Roque.
Ipinost din ni Roque ang screenshot ng video na pinagdikit niya sa tunay na picture ni PBBM. Buwelta naman dyan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Koreano yun, hindi Pilipino. Ganyan lagi ang sagot nila. Ginagawang comedy. Fentanyl. Diba? Diba? I mean, alam mo nung napanood ko tong video na ito na sabi ni ES, nakalimutan kong itanong dun sa interview ko kay Atty. Vic. Kung hindi nyo pa napanood yung interview ko kay Atty. Vic, hanapin nyo po. Napakaganda nun, dapat panoorin nyo. Kaya lang hindi ko natanong to. Kung ikaw pa, Atty. Vic, ang executive secretary ni President Marcos, are you going to convince him to take another convincing drug test? Kasi dito si ES, yung nakaupo ngayon, ginawang katatawanan. Imbis na sabihin, hindi gumagamit ang presidente. Ginawang katatawanan yung video. Nakita mo naman eh. Paninira. Diba? Ang dali sabihin, paninira. But the question is, gumagamit or hindi gumagamit? Dapat, yun ang sinasabi kong sinasagot nila. Kasi andun ang problema eh. Para sa akin ha, wala po sa video ang issue. Ang dapat sinasagot, gumagamit ba o hindi? Kaya nga drug test eh. Gumagamit ba o hindi? Yun ang dapat sinagot. Oh, ito pa. Ayaw namang patula ni Tingnan natin si Sandro, anong isasagot? Presidential son at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang lumabas na video. It's clearly a pathetic attempt at destabilizing. I mean, at this point, are you really surprised? It's what they've been trying to do for so long already. It's pathetic. Destabilization. Kung ako yung anak, eto sasabihin ko. Hindi po adik yung tatay ko. Hindi gumagamit yung tatay ko. At kahit saan, magpapadrug test yun anytime, anywhere. Just let us know. Because why? I know hindi gumagamit. Nasagit dito, destabilization, dati na nilang ginagawa, etc. etc. Again, nasagot ba yung taong bayan? Andun ang problema. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi issue kung naniniwala akong adik yan or hindi. Or totoo yung video or hindi. Ang tanong dyan, yung taong bayan. Hindi nyo sinasagot eh. Kaya nga sinabi ko, yung sinasabi ni Abalos na ang problema ay nasa tenga, tama kayo. Ang problema nyo nasa tenga. Hindi kayo nakikinig. May diferensya yung tenga nyo. Nagdududa taong bayan, iba sagot nyo. Parang yung shota mo dumating. Anong oras ka na? Anong oras ka na? Nang babae ka? Hindi, nag-overtime ako. Hindi nga, nang babae ka? Hindi, kasi traffic. Nang babae ka nga? Hindi, maraming inutos yung boss ko. Tarantado ka. Nang babae ka o hindi? Hindi pa ako kumakain. Pakainin mo muna ako. Ang dami mong tanong. Lagi kang ganyan, dati ka pa. Selosa ka lang. Ang tanong nga, nang babae ka o hindi? Selosa ka lang talaga. Kita mo? Hindi sinasagot yung tanong di ba? O, kung ganyan ang syotan nyo, type nyo? Sagutin nyo diretso. And then prove it. Ang sagot dyan, hindi ako mambababae. Mahal kita. At kahit anong gawin, hindi kita ipapagpalit. Nakarating na sa DILG ang video at peke raw ito. Ito pathetic. Sabi mo pathetic. Pathetic yung reason niya, tenga. Ulitin ko, hindi ko sinasabing tunay yung video. At hindi ko rin sinasabing peke yung video. Pero this is a cheap shot. Wala eh. Sana itinanggi mo. Na maaaring ginawa gamit ang artificial intelligence. Bilang patunay,
Pinagdikit pa nga ni Abalos ang screenshot sa video at tunay na picture ng Pangulo. Sa tenga pa lang, magkaiba na raw ang dalawa. Hindi pa niya nakakausap ang Pangulo kaugnay nito, lalo't busy ang Pangulo sa kanyang sona. Sa litrato pa lang, nakita ko na, hindi po ang Pangulo. Diba, you know. You should do better than that. Kasi meron silang sinasabi na may lalabas na namang video. 4 pa raw yun. Baka mamaya doon, hindi kita tenga. Ulitin ko, hindi ko sinasabing totoo yun o hindi totoo ha. Ang solusyon lang dyan, drug test. Madami pa kasing lalabas eh. Hindi na natin alam kung tama o mali. It is so unfair. It is so unfair. Isipin mo, itong araw na to is the state of the nation address. Tapos isasabi mo to on a very malicious level. Bakit kailangan gawin sa abroad? Bakit hindi rito ko talagang totoo yan? Kinumpirma rin ng Department of Paano sinabi nyo na nga, galing na nga sa inyo, kakasuhan nyo lahat na magpakalat ng video. Ingat din po tayo ha. Okay? Binabalanse lang po natin dahil mahal din natin ang mga kababayan. Ingat lang din po tayo sa pag-post nitong video na ito. Kasi makahanap kayo at kakasuhan kayo. Yan po ay according sa kanila, hindi sa akin. So pag pinost nyo yan, malahanap yung IP address nyo. Matutuntun kayo. Mag-ingat po kayo. Diba? Lalo-lalo na yung mga nandito sa Pilipinas. Kasi mahahabol kayo. Diba? So mag-ingat lang. Ha? Mag-iingat po kayo. Information and Communications Technology na peke ang video sa may sugrali. We can confirm that this is really an edited video or a fake video. According to our analysis, it's a fake video. Mapapansin niyo that the lighting is not consistent. And parang nandito maliwanag, the rest is madilim. Para kay defense Mahirap sabihin din ganun eh. Bakit sa akin? Maliwanag dito, minsan dito madilim. Anyway, I'm no expert. Kaya nga hindi ko binibigyan ng komentaryo kung totoo itong video, hindi. Diba? Wala akong alam dyan. I'll admit. No? Kaya hirap na hirap nga sa akin yung editor, si Lagarski, yan. Hirap na hirap sa akin. Wala akong alam dyan. No? Pero sinong tumatanggi? Hindi naman in-address ni Marcos. Ang tumatanggi si Abalos tsaka si Gibo. Secretary Gibo Chodoro, parte ng destabilization plot ang malisyosong video. Obvious po na ito ay gawa-gawaan lamang. Ngayon, maliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Yan, ito naman ang medyo sa isang banda ang titignan natin. Hindi po ito pakana ng maisug. Uulitin ko po yan po ay sinabi ni PRRD at hindi sila ang nagpakalat ng video na yan. Kaya lang, tingnan nyo pong mabuti ito. Itinuturo po ang maisug. At baka mamaya, magamit ng gobyernong ito, itong dahilan na hindi napayagan magkaroon ng maisug dahil nagiging plataforma ng fake videos at fake news. Ito'y sa akin lang. Sa akin lang naman ito Maaring nagkakamali ako. Sana kung maglalabas kayo ng video, do it in your personal way. Huwag nang sa maisug. Kasi baka madadamay ang maisug eh. Ako nakikita ko na ito, medyo delikado ito. Sinisimulan na nilang ituro ang maisug. Kaya, tuwing magkakaroon ng maisug rally, hindi na nila papayagan. Di ba? Naiintindihan nyo po? Hindi ko po sinasabi. Ulitin ko. Na tama na gawin nyo ng gobyerno. Pero ito'y tamang dahilan para pahintuin ang maisug. Di ba? So sana, gusto nyo maglabas ng video, ilabas niyo. Kayo. Di ba? Nang hindi nasisisi si PRRD, hindi nasisisi ang Duterte, hindi nasisisi ang maisug. Kasi kailangan natin yung maisug na kung saan nagiging ito ang
nakakapaglabas ng hinaing ang taong bayan at dito po ang plataporma ng Duterte. So para wag magkaroon ng dungis. Tama naman yung statement ni PRRD, dapat sagutin to ng Marcos, pero hindi ito parte ng maisog. Diba? Sana wag lang idamay ang maisog. Dagdag pa ng kalihim, isip bata ang gumawa nito. Etong mga Ito naman, isip batang mga ito naman si Gibo, mahilig sa mga ganyan, paisip-isip bata pa eh. I mean, pwede. Di ba? Can you blame them? Pagpalagay nating isip bata sila, can you blame them? Hindi nyo sinasagot ng convincing yung taong bayan eh. Puro kayo ganyan. attempt na mapahina ang ating saligang batas at mga institusyon ay mariin po naming tututulan at lalabanan. Posibleng sinadya rin daw sa Amerika ilabas ang video para Saglit dito. Ngayon. hindi sila makasuhan dito sa Pilipinas. Kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito upang ang mga malisyosong nasa likod nito ay maharap sa hustisya. Oh, tama naman. Imbestigahan kung legit pa yung video o hindi. May punto siya, tama naman. Pero sa isang banda, imbestigahan nyo rin si Marcos. Totoo bang gumagamit siya or hindi? Diba? Sabi nga, ang batas ay batas. Diba? Para patas, nakikita ng taong bayan, oo. Iimbestigahan namin kung sino nagpapakalat niyan at kung yan ay fake video o hindi. Pero hindi namin kukonsintihin si Marcos. Titingnan din namin, gumagamit ba o hindi. Oh, di ba? Oh. Fair enough. Cheryl, inatasan na nga ng Interior Department ang Philippine National Police para bumuo ng task force na tutukoy kung sino-sinong mga taong nasa likod nitong malisyosong video na ito. At pinag-aaralan na rin umano ng administrasyon kung pwedeng kasuhan ang mga ito. Cheryl. Sa akin lang ito. Imbestigahan yung mabuti. Huwag nyo bastang ituro sa maisog o sa mga Duterte yung kumakalat na video. Until mayroon kayong evidence, huwag kayong magturo. Kasi again, that is a cheap shot. That is below the belt. Hindi porket kasalanan na lahat to ng Duterte. Hindi porket may ganyan, kasalanan na ng maisog. Diba?